inyong panaligan nang di mamatay kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may ilang Saduseo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Iyamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi nang mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moses, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Ngayong gabing pong ito ng kapistahan po ni San Bonifacio, tinatawagan po ang tanan na mamuhay sa kabanalan, na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya nga po, lagi ko po sinasabi, kaya po tayo naririto. Tayo inihahanda ng Diyos para doon po tayo umuwi sa Kanya. Kaya nga po, ang pagsamba natin sa Kanya, ang patuloy na pakikinig po natin ng Kanyang salita, ang mabuting balita, tayong lahat po ay inihahanda ng Diyos para sa kalangitan. Kasi ang pamumuhay dito sa mundo ay magtatapos. At may isang bagong yugto ng buhay na ninanais ng Diyos pagkatapos ng buhay dito sa mundong ibabaw. Doon tayo umuwi
sa kanyang kalangitan. Sa unang sulat po ni San Pablo, sa sulat po ni San Pablo kay Timoteo, inaanyayahan, iniengganyo na magkaroon tayo ng lakat ng sinasabi po niya kay San Timoteo na gamitin ang kapangyarihan, ang handog ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng pag-ibig at pagtitimpi. Nadinig niyo po kanina na ito'y ipinagkaloob upang matulungan na ipahayag ang mga tinuro po ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang pagtuturo na kung saan ang biyaya ng Diyos na siyang bukal ng lakas, bukal na kung saan ay inianyayahan niya po si Timoteo na ang Ebanghelyo maging saksi at panindigan ng Ebanghelyong ipinapahayag ng ating Poong Jesus Nazareno. Inihandog at ang katiyakan ng Diyos na siyang nagbibigay buhay po sa atin ay lampasan ang pong mga pagdanas ng iba't ibang pagpapasan ng hirap upang patuloy, sinasabi po niya, upang makayanan ng lahat ng anumang babatahin. Kaya nga po ang handog na sinasabi po kay Timoteo na maging isang katatagan ang kapangyarihang dulot ng Diyos nang siya'y pandungan ng kanyang kamay. Ang kapangyarihang dulot ng pag-ibig at ang kapangyarihang dulot ng pagtitimpi sa sarili. At sa atin pong ebanghelyo po ngayon, mga kapatid, nilinaw po ng ating Poong Jesus Nazareno, ang mga Saduseo ay maling-mali. Talagang binigay niya po ng emphasis ng diin, maling-mali kayo. Dahil nga hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay, ay lalo pong binigyan ng isang pinakamalalim na pagpapaliwanag ng ating Poong Jesus Nazareno na sa muling pagkabuhay, ang lahat ay magiging tulad ng anghel. Imagine, pagkatapos natin dito sa mundong ibabaw, kapag napagsikapan natin na maging mabuti tayo at naisakabuhay po natin ang Ebanghelyo, siya mismo ang magdadala sa atin patungo sa Kanya. Kaya nga po may pangangailangan po tayo upang makamit po natin ang buhay na walang hanggan na pagtawag po sa ating lahat ay magsikap tayo batay sa mga turo po ng Poong Jesus Nazareno. Yun po, kapag decision po tayo na tayo po ay araw-araw na mag-iisip na gumawa ng mabuti, kasuklaman ng kasalanan, kasuklaman ng anumang kasamaan, kasuklaman ang mga bagay na hindi kailanman maghahatid tayo sa atin sa langit. Ang lahat ng mga itinuturo ng ating simbahan, ng ating Poong Jesus Nazareno, ang siyang magiging isang panuntunan na kung saan ang biyaya po ng Diyos ay ating makakamit. Matutulungan tayong manindigan na kung saan ang anumang pagsubok na dadaanan natin at kahirapan dito sa ating paglalakbay ay mapanghawakan natin ang Diyos sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga hapdi ng ating puso, sa anumang mga kagulumihan ng ating buhay, ay mapangatawan natin na ang Diyos na ito, sa Kanya, ang lahat ng mga itinuturo ng Ebanghelyo, ang lahat ng mga naririnig natin sa pagsisimba natin, ang buhay sakramental nating natatanggap, ang napupuspos ng mga biyaya na kung saan ay ang ating nag-uumapaw na puso sa biyaya ng Diyos. Kaya yun po yung ating tatahakin sa araw-araw ng ating pamumuhay bilang paghahanda po natin mula rito sa mundong ito patungo sa Kanyang kaharipan. Kaya nga po ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ay palagian ng napangahawakan natin. Ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ang siyang magiging bukal ng puso po natin, na tayo'y tumatanaw ng utang na loob sa Kanya araw-araw. At sa bawat pagkilos po ng ating buhay sa mundong ibabaw, ang paglilingkod sa Diyos na buhay, hindi patay, buhay. At
ang ating pakikibahagi po sa buhay na ito na ninanais natin na pangunahan natin ang pagsisikap na mabuhay sa kabanalan. So, pagsasanay sa kabanalan, mga positibong pagkilos ng ating buhay. Kaya kung tayo po ay nasanay ng negatibo araw-araw, biya negatiba, lahat na may reklamo, ano ba naman nito? Yung mga ganyan, ay hindi po mapapalapit ang Diyos sa atin lalayo ang biyaya. Hindi natin napapansin ang Diyos, ang napapansin natin puro mga negatibo ng buhay. Imbes na pagpapasalamat, ay nawawala tayo sa ating sariling pagmamalay sa Diyos.